So, good evening everyone. My name is Winrod Pilinabares and I'm going to tackle this topic, which is Philippine cuisine, its origins and influence. So, kaning topic, it is all about sa atong country. Sa atong country o sa laing country. So, it is all about influence, cultures, and traditions in a way of cooking. So, kani siya is kumbaga naka-influence ang laing country o na-influencean ang atong country sa way sa cooking sa laing country food. Kumbaga na-adapt na to ba. So, mo ni siya. The cooking style, methods, and ingredients associated with Philippine cuisine have evolved from its Malayo-Polynesian origins. The Philippines is at crossroads of shipping lanes. As a result, many cultures have influenced its cuisine. It can be considered as a melting pot of mixed cuisines with many Hispanic, Chinese, American, and other Asian influence adapt to indigenous ingredients and the local palate. So, muna siya no. Isa ka example lang is kanang tradition sa pagluto nato. Naka-influence ang laing country sa tuang sa tong way of cooking. Kumbaga na-adapt nato ilang way of cooking ba sa laing country. So nganong na-influensyan man ta tungod kay ang atong ang atong country is natong-an sa dagan na country. Kumbaga siya ang batunga sa southern sa Asia. Muna nga dagan nga traditions nga naka-influence to So muna nga isa gid na is ang cooking. So for example ana is kana magluto tag kanang pansit. So which is kanang magluto tag pansit. Kisa may nagkuan na nga butangan og limon ang pansit para mulami. O di ba? Nasundog ra gyapon nato na sa laing country. Kanang pamaagi. So second, during the Hispanic era, the Philippines foods were prepared mainly by boiling, steaming, or roasting. So, ang mga nilutuan sa una sa mga Pilipino is lang jud siya kanang pinaagi lang jud siya sa kanang pagbukal. Pabukalon ba? Pagbukal na, pwede na siya kaunan. Wala pa mga ingredients sa una pareha ng mga kanang mga bitsin, kanang mga magic syrup, kanang mga asin, wala pa na sa una. Ang ilang ginagamit sa una is tubig lang yun, pabukalon. Muna na sa una. Or roasting. The foods range from the usual livestock such as cow, water buffalo, pig, and chicken to various kinds of fish and seafood. Filipinos have been cultivating rice since 300,200 before Christ when Austronesian ancestors from the southern China, Yunnan Plateau, and Taiwan settled in what is now the Philippines. So, ang ang mga Pilipino sa una is nagsugod na gid sila kanang himo og farming ba kanang magkuan og mga rice kanang may nga good before Christ nagsugod na sila. Next is trade with Hokkien China flourished in the Philippines even before the arrival of European nations as early as the Song Dynasty, where porcelain, ceramics, and silk were exchanged for species and everything. So kani nga time no kay muni siya katong nakig-trade ang China sa Pilipinas, nakig-trade sila ba, nakig-negosyo bitaw. So ang mga China is nagdala sila mga kanang mga porcelana bitaw, kanang mga kanang murag mga kanang mga porcelana ba, kanang mga porcelana o kanang mga nga nagdala ang China. So gi-exchange sa mga Pinoy. So pinaagi na ang kapalit ana is nag-exchange sa mga Pinoy og kanang mga bitaw kanang mga prutas pero ng cucumber
kanang mga ingana nag-change ang kuan kanang mga taga kuan sa Philippines, Luzon. This early contract, so pag umana to mo din nga na introduce sa mga China ang katong mga product nila, kung ang mga kuan kanang diri na din ang gawas tong katong mga panakot bitaw ka ng mga ingredients sa pagluto. So first ani is kuan introduce staple foods such as soy sauce, tofu, beans fruits, so pickled, mustard greens, white radish, bamboo shoots, so Chinese celery, water chestnuts, so lemongrass, and fish sauce, along with cooking methods like stir frying, deep frying, and making savory soup bases. Many dishes keep their Hokkien names such as pancit and lumpia. So, but adapted them by adding indigenous ingredients like calamansi and vinegar with garlic. Malaysian introduced seasonings from the Spy Islands and Satay. So, moto no nga naka-influence ang kuan China sa atong culture, sa atong way sa pagluto. Sila ang kuan kanang nag-introduce sa mga pampalasa sa pagluto. Muna karon nga ginagamit nato kanang mga bitsin, magic sarap, muna na ron kanang mga tuyo, suka, muna na sila ron. Ang naka-influence is ang China. So next is Spanish colonization from 1521 to 1898 brought a new cuisine with historians claiming that about 80% of Filipino dishes have Spanish origin. So kanang mga linutuan ni nato ron is nagsagol sa mga kapareha sa mga kuan. Kumbaga na-adapt nato nga gikan sa linutuan sa mga Spanish. So along with Mexican influence, the Spanish introduced ingredients and dishes from the sautéing method using garlic, onions, and tomatoes. Many Filipino dishes today are still based in these ingredients and cooking methods. So kanang bitaw magisa tag ng bawang, sibuyas, kana gikan din na siya sa Spanish. Ang Spanish may nakakuha na sa tuwa, naka-influence kana magisa ta. So muna na karon hantod karon kana nga way of culture influence sa kuan pagluto is ginagamit ba gyapon nato na karon kana magisa ta. So mo na siya 80% sa mga linutuan nato karon is nagikan jud sa kanang Spanish nasundog nato. So Spanish and Mexican dishes were later incorporated into Philippines cuisine, with more complex dishes prepared for special occasions because Spanish food emphasized meat and dairy which were considered luxury items. Spanish cuisine became associated with upper class and fiesta dishes while Chinese food was. So kanang mga kuan nato no kanang mga linutuan bitaw kanang nato karon nga kanang para nang pansit nga naay karne kanang influence din na sa laing kuan day country which is the naka-influence na ang kuan ang Spanish sa tuwa. So gikan din na sa Spanish no kay tungod kay kanang mag fiesta bitaw kanang natay mga handa nga mga kanang meat kanang mga baboy man nga good ang kuha na sa tuwa is ang mga Spanish. Ginagamit na siya kay kumbaga culture ba mas nindot siya kung anong pag naipista muna siya nga naka-influence o kuan upper class gani siya no. So fiesta dishes muna siya. So muna siya no. Muna to guys. I hope na minatunan. Thank you.